Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 3 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Si Alice ay nakaupo sa kanyang silid, nagsusulat sa kanyang diary, habang pinagninilayan ang nakalipas na 2 taon ng pagpapalaki sa kanyang anak na si Arthur. Kahit na lumipas na ang panahong iyon, pakiramdam niya ay patuloy pa rin siyang natututo tungkol sa kanyang anak araw-araw. Napagtanto niya na si Arthur ang pinakakaibig-ibig na sanggol, may munting kumpol ng auburn na buhok at asul na matang tila tumitingin sa kanya ng may kakaibang talino. Gayunpaman, alam niyang ang talino ay kadalasang kaakibat ng pagiging pilyo, kaya't nag-aalala siya sa mga kalokohang maaaring gawin ni Arthur habang lumalaki ito. Kailangan niyang maging isang mahigpit at maaasahang ina, lalo na't hindi niya maaasahan si Reynolds na maging responsable. Bigla niyang naalala ang isang pangyayari kung saan nahuli niyang tinuturuan ng kanyang asawa si Arthur kung paano gumamit ng patpat na parang espada, kahit na ang kanyang anak ay halos hindi pa marunong gumapang noon. Nakakatawa itong pagmasdan. Ngunit lalo lamang nitong pinagtibay ang kanyang paniniwala na hikayatin ni Reynolds si Arthur na sumubok ng mga mapanganib na bagay kahit bata pa ito. Isa pang bagay na kanyang napansin ay ang pagkahumaling ni Arthur sa mga tindahan sa maliit na pamilihan sa sentro ng Ashburn, lalo na sa mga nagbebenta ng sandata at mahiwagang kagamitan. Noong una, 1 beses o 2 beses lamang silang pumupunta roon para mamili ng pagkain, ngunit dahil sa lumalaking interes ni Arthur, halos araw-araw na silang bumibisita. Pinapaalalahanan niya ang sarili na hindi niya ito ginagawa upang ispoil ang kanyang anak, ito ay para sa kanyang edukasyon at upang mapanatili ang pagiging sariwa ng kanilang pagkain sa bahay. Sa isa sa kanilang pagbisita, labis na namangha si Arthur sa isang makinang na asul na bato at isang tungkod na kayang magpalabas ng apoy. Nalalong nagpatibay sa hinala niyang may likas na hilig ang kanyang anak sa mahika at pakikipagsapalaran. Habang natutuwa siyang makita ang kasabikan ni Arthur, hindi niya maiwasang mag-alala. Alam niyang, dahil anak ito ni Reynolds, malamang ay nanaisin din itong maging isang adventurer balang araw. Nasa dugo na nito. Gayunpaman, nakita na niyang maraming kabataang puno ng pangarap ang sumubok sa ganitong buhay, ngunit hindi lahat ay nagtagumpay. Ang tanging hiling niya ay mas mapabuti ang kapalaran ni Arthur kumpara sa iba. Isa pang bagay na nagpapabahala sa kanya ay ang palihim na pagpunta ni Arthur sa silid-aklatan tuwing gabi. Kahit ilang beses na niya itong nahuli, palagi pa rin itong nakakahanap ng paraan upang makalusot. Para bang may mahiwagang puwersang humahatak dito, patungo sa mga aklat at kaalamang nakapaloob sa silid na iyon. Minsan, naisip pa niyang ilipat ang duyan ng kanyang anak sa silid-aklatan upang mabantayan ito, ngunit alam niyang hindi ito isang praktikal na solusyon. Sa ngayon, isinusulat na lang niya ito sa kanyang diary at isinasara ang aklat. Alam niyang darating ang araw na kakailanganin niyang harapin ito. Samantala, si Arthur mismo ay nakamasid sa kanyang ama mula sa bintana habang ito ay nagsasanay sa labas. 2 taon na ang lumipas mula nang una siyang nagsimulang pumasok ng palihim sa silid-aklatan, at sa panahong iyon, marami na siyang natutunan. Ngunit bawat araw ay may bago pa rin siyang nadidiskubre, at ang pagsasanay ng kanyang ama ay lalo lamang nagpagising sa kanyang kuryosidad. Tahimik siyang nagmamasid habang si Reynolds ay nakatayo, nakataas ang kamay at bumibigkas ng isang mahiwagang dasal. Kitang-kita niya ang matinding konsentrasyon ng kanyang ama, kaya't alam niyang isang makapangyarihang salamangka ang kanyang ginagawa. At biglang, isang bato sa tabi nito ang unti-unting lumutang sa hangin. Nagulat si Arthur sa nakita niya. At dito nagtatapos ang chapter 3 ng The Beginning After the End. Patuloy lamang po sa pagsubaybay. Maraming salamat.